May tanong sa akin, Boss Ray, paano po pag ang isang borrower sa OLA ay biglang namatay? Ang pamilya po ba ang sasalo ng pagbabayad? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung sino po ba ang magbabayad nung nahiram sa OLA pagka po biglang pumanaw. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po is, Boss Ray, paano po pag ang isang borrower sa OLA ay biglang namatay? Ang pamilya po ba ang sasalo ng pagbabayad? Alright, ganito po yan, kasi po hindi porkit pumanaw na po yung yung nanghiram o yung may utang tapos na po, hindi ho ganun yon. So meron pa rin siyang pagkakautang. Now, ano po ba or sino po ba ang magbabayad? Yung po bang kamag-anak o hindi po, Ang magbabayad po noon is yung pong kanyang naiwang mga assets or personal estate. Okay? So for example po, may naiwan sa savings niya yon, okay? O di kaya may sasakyan, okay? O di kaya may bahay at lupa. So doon po siya kukunin. Okay, ang proseso po niyan kasi ganito, ibebenta yung property. Kung ano po yung mapagbentahan, yun po yung ibabayad doon po sa sa naiwang utang. Okay? Hindi po yung hindi po yung pera ng mga naiwan ng pamilya, okay? Kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps, ganun po ang ginagawa, ganun po ang sinasabi. Ganun po ang pinananakot. Na hindi kayo ang magbabayad nito, kayo mag-a-assume nito. Hindi ho ganun. Okay? Ang magbabayad po noon, yung natira po doon sa kanyang utang is yung pong kanyang mga asset. Okay? So, doon po siya kukunin. Mali po yung sinasabi nito mga bugo katabusadong online lending apps na to na ang magbabayad ay yung pamilya, hindi ho. Actually, ganyan po ang panakot nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Tingnan nyo po. Pati po yung mga nasa contact list. Di po ba? Yung ninakaw nila, pati yun tinatakot at sinisingil. Wala akong kinalaman sa utang yun. Tingnan nyo nga nasa saligang batas po natin yan. Okay, nasa po natin yan? Nasa civil code po natin yan na yung pong estate, yun ang pagbabayarin. Ibig sabihin yung mga let's say naiwan na savings, naiwan na lupa, naiwan na properties, yun po ang magbabayad. Okay? So ngayon ang mangyayari po dun kasi is pagka may naibenta na, yun po yung po gagamitin na pambayad. Hindi po yung mga naiwan na kamag-anak ang magbabayad, yung personal na nilang pera, hindi po. Okay, napakaswerte nyo na or napakabait talaga nung mga kamag-anak kung babayaran po nila yan. Okay, pero hindi ho sila nire-require ng batas na gawin yun. Kung babayaran, di mas maganda. Diba? Pero hindi sila nire-require ng batas natin. Nasa nasa civil code po natin yan. Okay, para po maintindihan, mabasa po ninyo, nandito po siya, nasa Civil Code Article 774, 776 at saka 777. Diba? Nandun po siya. Pakibasa nyo na lang po, puntahan nyo siya na yung pong estate ang magbabayad, yung natira. Kung meron ho siyang let's say, ulitin ko po, kung meron siyang savings na naiwan, po pwedeng dun kunin. Ngayon, kung kulang, at meron naman siya mga personal properties, like for example, let's say, may mga lupa dyan, may mga sasakyan, may motorsiklo, o kung ano po yung pagbentahan doon, kung ano po yung proceeds doon, yun po ang po pwedeng ipang bayad doon sa Wag ho yung paniniwalaan, yung panakot nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Kasi ganyan yung mga yan. Biruin nyo, walang kinalaman sa utang sinisingil. O di lalo pa yung yung mga kamag-anak, di ho ba? Nakalagay po sa batas natin, nakita nyo? O bakit sinisingil pati yung mga hindi mga walang kinalaman? Not unless po, kung yung utang is may co-maker, or may co-borrower, or may collateral.
Okay, kung may collateral po yan, let's say for example, ang nakasanla po is yung sasakyan. O yung sasakyan po ang kukunin. Now, kung yan po ay may co-borrower o may co-maker, yun po pwede po. Pwede po nila singilin yun. Okay, kasi po ang co-maker or ang co-borrower po is same po no, ng liability dun sa utang. Okay po, kaya kayo, kung manghihiram ho kayo, or mayroon ho kayong mga kaibigan na manghihiram at sinabi ho magko-co-maker kayo, pag-isipan nyo ho maigi. Kasi hindi ho basta-basta yon. Obligasyon po yon. Baka mamaya po kasi, bigla na lang ho magkaroon siya ng problema, kayo po sisingilin. No, napakarami na ho akong mga kaibigan no, na ganyan na ginawa silang co-maker, sila po ang nagsasuffer ngayon, sila nagbabayad. Kasi yung pong kanilang pinag-co-makeran, nawala na po. No? May mga ganun ho talaga, hindi natin ho yan masasalan talaga. No? Meron ho talagang mga ganung klase rin ng tao. Kaya lang, siyempre, kung tayo'y talagang gusto nating tumulong, kausapin natin sila na, pare, o di kaya, mare, hindi ako papayag na maging co-maker kasi alam naman natin na medyo mabigat yan. No? Pag-isipan nyo maigi. Kung gusto nyo talagang tumulong at gawing co-maker kayo, payag kayo, nasa sa inyo po yan. Hindi ko kayo pinipigil. Ang sa akin lamang po is, ingatan po natin. Kumbaga, pag-isipan po natin maigi. Kasi mahirap po maging co-maker. Ulitin ko po, parehas kayo ng liability niya. Parehas po kayo ng obligasyon. So, pagka ho yan, sumablay ho yung talagang nanghiram, kayo ho po pwedeng singilin. Nasa batas po natin yon. No? Kaya ho, kayo, kung kukunin kayo, co-maker, pag-isipan niyo hong mabuti kasi hindi ho basta-basta yan. So, yun po yung mga, yung pamamaraan na po pwedeng singilin. Okay? So, kung meron niyang collateral, yan po, co-maker po pwede rin. No? Pero, yung mga panakot nitong mga bugok at abusadong online lending apps na, sinama ka sa ikaw ang yung kagaya ng ginawa ko sa akin nung di ba? Nung naalala niyo po yung yung nagmensahe sa akin, no, na isa daw ho ako sa nakinabang. Bakit ako sisingilin? Sino ba nang hiram? May pinirmahan ba ako? As long as wala akong pinipirmahan, wala akong obligasyon doon sa nagmensahe na yun sa akin. Kaya lang, pinalampas ko na nga. Napakarami pa pong mensahe yun. Hindi ho natapos doon. No? Marami pa ho siyang mga sinend sa akin na alam kong below the belt, pero alam niyo yun, ako kasi kaya ko siyang itolerate dahil alam ko namang wala silang kakayanan. Yung sinasabi nilang pupunta sa lugar namin, di pumunta sila. Wala nang problema yun Just make sure lang po na yung ipipresenta nilang dokumento sa akin, nakapirma ko. Kasi pag wala, pasensyahan tayo, di ba? Hindi ko babayaran yun. Wala akong obligasyon dun Kung may obligasyon dun is yung nanghiram, yun yung aking kasama. Although, nanghingi naman ako ng paumanhin sa akin yung aking kasama sa trabaho at hindi naman din ho nila daw sinasadya na madamay kami, no? Sabi ko na nga lang sa kanya, pare, mo na lang, bayaran mo na lang o makipag-usap ka na lang, no, kung paano mo mababayaran ng maayos. No, balik po tayo doon sa nagpadala po nung mensahe. Well, ang gawin nyo na lamang po is kung meron po talagang natitira pang mga properties ho or may savings, yun doon nyo po kunin. Okay? Pero hindi ho obligasyon ng mga kamag-anak o yung mga naiwan na bayaran po yun. Hindi ho nakasaad sa batas natin yun. Yung pong kanyang asset, yes, doon po kukunin. Pero kayo po, hindi nyo ho obligasyon yun. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.